Balita sa lalawigan. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island ng dalawang magkasunod na araw. Pasado alas 10 ng gabi nitong Miyerkules nang unang magbuga ng abo ang bulkan. Nagtagal lang yan ng ilang mga minuto. Kahapon ng umaga naman ang panibago nitong ash emission at tumagal ng 3 oras. Hanggang 500 metro ang taas ng abo na ibinuga ng bulkan. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkan kung saan pinangangambahan ng pagputok nito anumang oras. Isang babae po naman ang binaril ng kanyang kapitbahay sa Bacolod City nang dahil umano sa pagkakalat ng chismis. Agad namatay ang biktima matapos pong tamaan ng bala sa likod. Mabilis po naman tumakas ang sospek at ayon sa investigasyon, matagal na pong may alitan ng sospek at biktima. Ipinagkakalat daw kasi ng biktima na mayroong ibang karelasyon ng sospek habang nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanyang kinakasama. Pinaghahanap na ang salarin. Samantala, patay naman ang isang lalaki matapos lumusot at mahulog sa isang elevator dyan po sa Ubando, Bulacan. Kinilalang biktima na si John Lloyd Teruel. Palabas na raw sana si John Lloyd sa service elevator nang biglang bumigay ang plywood na sahig nito kaya ito nahulog. Tumama pa raw ang panga ni John Lloyd kaya nawalan siya agad ng malay at kalaunang ay namatay. Breadwinner ang biktima at nakipagsapalaran lamang dito sa Maynila nang makahanap ng trabaho bilang kolektor sa isang kumpanya ng motor. At sa inisyal nga pong investigasyon, nananawagan naman po ng tulong ang kanyang pamilya para sa pagpapalibing dahil daan-daan libo na ang nagastos nila sa pagpapauwi pa lamang ng bangkay sa kanilang probinsya sa Iloilo. Sapol sa video ang pamamaril sa loob ng isang parlor sa General Santos City. Kita pong napabalikwas ang mga customer ng parlor. Nang pumasok po ang armadong suspect na balot ang mukha. Pinagbabato siya ng mga nasa parlor ha. Napurnada po ang pamamaril noong una matapos mahulog ang magazine ng baril. Pero muling bumalik ang suspect at doon pinagbabaril po ang target niyang si Renante Tampus. Hindi po nakuna ng CCTV ang mga sumunod na eksena pero tumakas ang gunman kasama ang isa pa niyang kasabwat na nagsilbing lookout. Nadala po sa ospital ang biktima pero namatay habang ginagamot sa mga paunang investigasyon. Posibleng away sa negosyo ang motibo sa krimen. Hindi mo na pinangalanan po pero tukoy nito ng mga pulis ang mga suspect at tinutugis na ngayon. Tindi nitong mga customer ba yun? Yun Kalaban nila nakabaril ang binabato mga Bag. kung ano-ano. Ayun oo, naku. Talaga namang walang habas ito, no? Bumalik pa, lumabas Oo. tas bumalik pa po ulit para yata siguruhin na talagang Pabalik mapuruhan. siya sa loob ng parlor na ito. Samantala sa iba pang balita, ninakawan ng 30,000 pesos ang isang lalaking natutulog sa kalsada dyan po sa Cebu City. Sa isang video, kitang umaaligid ang suspect sa biktimang nakahiga sa tabing kalsada malapit sa isang palengke. Dahan-dahan niyang kinuha ang perang nasa bulsa ng biktima bago ito sumibat. Sa panayam po ng News 5 sa biktimang si Benjamin Sandoval Jr., sinabi niyang hindi kanya ang pera kundi sa kanyang amo. Nakatulog lamang daw siya habang hinihintay ang truck na magde-deliver ng isda. Nanganganib pa raw siyang mawala ng trabaho nang dahil sa insidente. Tinutugis na ang suspect na napag-alamang labas-masok sa kulungan dahil pa rin sa pagnanakaw at iligal na droga.